Narito ang part 2 sa ating video na may titulong Most Hated Filipino Vloggers in the Philippines. Sa nauna nga nating video, may kasama doon sina Diwata, Tito Mars, Yana Vlogs, Josh Mojica at Xander Ford. Kung gusto ninyong mapanood ang part 1, i-click lang ang link na nasa ating comment section. At di na natin patatagalin pa, unahin na natin sa listahan ang most requested sa ating mga followers na si Rendon Labador. Si Rendon Labador ay kilalang social media influencer, self-proclaimed motivational speaker at vlogger. Pero maraming nagtatalo sa kanya dahil sa iba't ibang kontrobersya. Maraming galit sa kanya dahil sa kanyang estilo ng motivational speaking na iba sa nakasanayan. Ang kanyang pamamaraan ay madalas tinawag ng netizens na toxic motivation o hardcore tough love. Ngunit sa paningin ng iba, ito'y nakakabastos at nakakainsulto. Partikular sa mga salitang nagtrending si Rendon na ikinagalit ng netizens ay ang mga katagang, kaya ka mahirap kasi tamad ka, wala kang nararating kasi reklamo ka ng reklamo, hindi ka aasenso kasi utak squatter ka. Madalas siyang mag-iinsulto ng mga working class people at sinasabing kaya kayo hindi umangat kasi puro kayo pakabig. Sa halip na iangat ang mga tao, para bang binubuhusan niya ng panghuhusga ang karaniwang Pilipino. May tono siya ng ako kasi may disiplina, kayo wala. Nagiging arugante o mayabang ang dating niya dahil ipinakita niyang siya lang ang tama at iba ay pabiktim lang. Gumagamit siya ng self-congratulatory statements gaya ng ako walang pamilya na mayaman pero may milyon ako sa bangko. Ikaw, meron ka ba? Kahit controversial o insulting ang sinasabi niya, nilalagyan niya ng label na motivation o tulong para magising ang tao. Pambansang Yobab. Si Yulin Castro o mas kilala bilang Pambansang Yobab ay isang food vlogger na nakilala dahil sa kanyang mga food review. Kahit minsang masabi niyang hindi masarap o lacking taste ang isang cafe o restaurant. Sa kanyang viral issue kamakailan, nagpost siya sa social media ng content kung saan sinasabi niyang wala ni isa sa food at drinks nila ang masarap. Sinabayan pa ng kapritsyo ng salita para may pakita ang intensity nang hindi niya nagustuhan ito. Ang dami nyo dyan, walang masarap sa inyo, ni isa. Partikular na tinukoy niya ang pagtatangka ng Coffee Break Cafe sa Iloilo City na tumanggap ng insultong feedback mula sa kanya. Dahil dito, bumalik ang cafe sa kanya. Binigyan ng mild rebrand noong self-critical tone at inireklamo ang mga viral na salita na para sa kanila ay insulting feedback. Nakatanggap siya ng maraming batikos mula sa netizens. May ibang mga food vloggers ang nanawagan din sa kanya na maging mahinahon sa pag-review ng pagkain. Ikaw, anong masasabi mo dito kay Yobab? Ano kaya mararamdaman mo kung ikaw ang business owner? Von Ordona. Noong Pebrero 2025, inanunsyo ni Von na maglulunsad siya ng challenge para tulungan siyang umabot ng 10 million YouTube subscribers. Nangako siyang magbibigay ng 1 million pesos sa participant na makakapag-produce ng pinakamaraming views na video gamit ang hashtag na Von 10 Milyon. Ang mechanics, gumawa ng video para hikayatin ang audience na mag-subscribe sa kanyang channel. Gamitin ang hashtag Von 10 Milyon. Ang video na may pinakamaraming views ang mananalo at siya raw ang tatanggap ng vault ng 1 million pesos. Ipapadeliver pa raw physically sa winner's doorstep. Matapos ang challenge, walang naging update o ebidensya na talagang naipadala o naipamigay ang perang 1 milyon. Maraming nagsabing walang nanalo at ginawa lang ito para makakuha ng hype lalo't lumampas ang deadline ni Von sa kanyang birthday sa June 9. Hindi na ilahad kung paano pinili ang winner, ilan ang sumali o kung may legit metrics ba itong ginamit. Maraming netizens ang nagtatanong sino raw o nanalo? May proof ba yung payout? Pero wala raw contest updates na sinundan. Nakita ng ilan ang challenge bilang clickbait. Mukhang gimmick lamang para mapataas ang subscribers pero hindi seryosong commitment. Makagago. Maraming galit kay Makagago dahil sa kanyang matapang, madalas nakasasakit at kontrobersyal na estilo sa social media. Madalas siyang naglalabas ng videos o live streams na personal attack. Kung mayroong viral issue, sinasakyan ito ni Makagago. Sabay batikos sa mga ito gaya na lamang kay Xander Ford, Diwata at iba pa. Dahil nga sa kanyang toxic na estilo ng debunking at diss content, tinatawag si Makagago na toxic. Madalas daw niyang sinasabayan ng publiko ang pangungutya at insulto. Sa Reddit, maraming nagsasabing siya ay agresibo, arrogant at ginagamit lang ang negativity para sa views at fame.
Maraming tao nagsasabing may character development na siya, pero marami ang naniniwalang he still oozes toxicity at ginagamit ang kontrobersya para sa views. At panghuli sa ating listahan, Rudy Baldwin. Si Rudy Baldwin isang kilalang online physic at vlogger sa Pilipinas, pero marami rin siyang bashers dahil sa kontrobersyal na estilo at mga pahayag niya dahil sa manoy kawalan ng konkretong ebidensya sa kanya mga predictions. Sinasabing madalas generic o masamang pangitain ng mga hula niya tulad ng lindol, krimen o sakuna na madaling tumama dahil pantay-pantay ang mga lugar at panahon. Maraming netizens ang nagsasabing ito'y parang random o vague predictions lang, hindi talaga espesyal. Sinasabi palagi ni Rudy Baldwin sa kanyang mga prediction na ito ay kanyang napanaginipan. Sa kanyang mga hula, hindi niya sinasabi ang mga tunay na pangalan, lalo na sa mga sikat na personalidad. Inakusahan din siyang gumagamit ng kanyang status upang maningil ng bayad bago ipaalam ang vision, tapos lalabas na punong-puno ng trahedya at negatibo. Ayon kay Sian Gaza, pinasasalamatan ang mga nagbabayad ng amulet o rasyon o dasal para maiwas ang malas na nakikita niya. Nagsampa siya ng kaso laban kay Sian Gaza dahil sa pagkalat ng scammer claims. Nagsampa rin ng kaso laban sa dating manager at customer na nagreklamo sa kanya sa Rafi Tulfo in action. Matapos ang reklamo sa Tulfo, pinalimit niya ang comment section ng Facebook niya na nagdulot ng impresyon na iniwasan nito ang kritisismo. Narito ang ilang comment ng mga netizens sa Reddit. Nagkukos ng panic kahit very generalized naman ang visions ni bakla. Strong believer, ginawa na lang negosyo, mananakot. Isa pa, bakit kaya ang daming naniniwala dyan? Halos lahat ng sinasabi niya predictable. Inamin niyang nagkamali sa one prediction pero the damage is already done. Sa kanilang 5, saan ba uminit ang ulo mo? Isa ka rin ba sa bumabati ko sa kanila? Kung hindi mo napanood ang part 1 sa nauna nating video, i-click lang nakapin sa ating comment section. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating videos. Dito lang sa The Showbiz Caster.